Hello, welcome to Hulahuan. Gemini, kamusta kayong lahat? This is your reading for February 2025. So titignan natin ano ba ang mga messages ng universe para sa inyo and ano yung mga advice na gustong ibigay sa inyo ng universe. So kuha muna tayo ng mga cards and babasahin na natin ang inyong reading, ang inyong mga baraha. Okay? Ten of Cups, the Chariot, the Fool, Temperance. Okay. Okay, tingnan natin to Gemini. Gemini, first you have the Page of Pentacles and you have the Page of Swords. Ang ibig sabihin nito, kung papansinin mo pareho siyang page, it tells you na Gemini, napakadami pong pang growth na pwedeng gawin because pagdating sa knowledge, pagdating sa resources, sa pera. Pero ang kailangan mong maalala dito, Gemini, kahit na alam mo, it's not a bad thing na marami ka pang kailangan matutunan, no? But it's telling you na pataas ka pa ng pataas. Pero what you need to know here is that yung knowledge mo and yung gusto mong mangyari, medyo naglalaban-laban pa siya kasi minsan may hindi tugma sa gusto mong mangyari at sa kaya mong gawin ngayon. So, pwedeng gusto mong mag-aral pero ay wala akong pera pang aral or wala akong oras para mag-aral. Pwede din na gusto mong magkaroon ng madaming pera pero kulang yung kaalaman mo, kulang yung experience mo. So ito yung kailangan mong malaman, Gemini. There is something that you need to improve pagdating sa mga aspects ng iyong kaalaman, logic, experience, pera, oras, at mga iba pang areas ng buhay mo na kinakailangan ng addition or kailangan ng konting improvement. So, you have the Knight of Swords. Nakikita ko sa inyo na even if napakarami ninyong gustong gawin, the Knight of Swords is telling you na yung gusto mong mag-move, gusto mong umarangkada, pero medyo may kulang mayroong kulang ng konti. Ito yung nakikita ko rito na parang nagpipigil sa inyo para mag-move forward. So, i-identify mo kung ano ba yung mga yon. You have the Page of Wands. Alam mo, punong-puno ka kasi ng dream punong-puno ka ng passion and you really want to start something. And ang maganda rito kasi Gemini is ang positive nung ang positive ng energy, ang positive ng gusto mong ibigay sa mundo, ang positive mong tao. Ang ganda-ganda ng energy na nakikita ko, na-feel ko sa inyo because kahit na minsan punong-puno ka ng challenges na parang feeling mo minsan hindi kaya or what, pero nakikita ko na nagko-continue ka, okay? Because right now, ang gusto mong mangyari sa inyo, ang gusto mong i-feel talaga is masaya yung family mo, masaya ikaw ay sobrang matagumpay. And ito yung pinapakita sa iyo ngayon. Yun yung bagay na nagbibigay sa iyo ng opportunity na umangat. Napakaganda niya. Especially in the future, you have the Chariot here. And this is telling you na napaka-confident mo pagka ikaw ay napaka-tiwala sa sarili mo, napakaganda ng iyong pananaw sa buhay, and alam mo kung paano patakbuhin ang sarili mong ideas, alam mo kung kailan ka pwedeng humingi ng tulong or kung may nag-o-offer sa iyo ng konting pagbigay ng tulong, ina-accept mo siya. You know how to use your resources na makakatulong sa iyo at nakakatulong din sa iba. Kasi diretso lang yung liwanag ng ng pagtakbo mo sa buhay. Sobra siyang positive, okay? Tingnan natin. You have the Fool here and the Temperance. Kung merong something na kailangan nyo mong malaman pagdating sa tinatahak mo, para kang isang batang fresh na walang alam sa nangyayari sa buhay. Kumbaga wala ka masyadong experience, tapos tinatahak mo yung buhay mo. Tapos nagkakaroon ka ng konting
konting challenges, tas dun ka natututo. Ang pinaka-setback mo dito kasi, guys, Gemini, is yung pagiging pasensyoso mo. Yun yung kakulangan sa pasensya, ito yung nagiging hindrance mo. Ito yung nagiging challenge mo. Pwede kasing madami kang gusto matutunan, pero kulang, medyo naiinip ka, ganyan. Ito yung nagiging challenge. Minsan naman, may mga tao na gusto kang excited na i-push ka, pero ikaw naiinis ka sa kanila. Yun yung mga nakikita ko dito. Pero, kailangan mo lang siyang i-balance siguro. Ito yung nakikita ko sa inyo dito, no? Ang gustong sabihin sa inyo ng universe is you need to be ready to transform yourself into a new person. You need to give yourself that opportunity to change, to improve, na iwanan yung mga hindi nakakatulong sa yung mga katangian mo, yung mga parts of you na kailangan mong i-improve. Kailangan mo siyang i-improve, kailangan mo siyang gawan ng paraan para ikaw ay magdire-diretso sa iyong goals, sa iyong dream. You need to really move forward. Ito yung nakikita ko sa inyo dito. And kung kaya mo dong gawin yon, Gemini, dire-diretso ang bilis-bilis ng iyong pagtakbo ng buhay, ang bilis ng improvement mo, napakabilis ng pwedeng mangyari. Ang daming opportunities, ang daming nangyayari na nagbibigay sa inyo ng learning sa buhay. Yung mga learnings na to, minsan challenges siya. And sasabihin sa inyo na, kung gusto mo yung mas mahirap na trabaho, ito yung bibigay ko sa inyo, sa iyo. Pero kung ayaw mo to, baka magbigay ako ng iba. So, ang daming pwedeng mangyari sa iyo, Gemini. You really just need to transform and help yourself to become a better person. And lahat ng pwede mo pang magawa sa buhay, you will be able to do it. Kasi nga, punong-puno ka ng improvement, punong-puno ka ng opportunities to do whatever it takes. And you have the Page of Swords and Page of Pentacles here, and yun yung sinasabi ko sa iyo, there's a part of you na pwede mo pang matutunan or pwede mo pang i-improve para magdire-diretso ang tulong ng universe para sa iyo. Okay? So, kuha na tayo ng advice cards. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe na. Nasa Facebook tayo and nasa YouTube. Okay? Nasa Instagram din po pala tayo. Okay, first card is show your support. Ang ganda. Ang pinapakita dito sa akin is yung show your support is hindi for other people but for yourself. Show your support, ibig sabihin, yung tulong na binibigay, yung mga opportunities na ibibigay sa iyo ng universe, show your support. Ipakita mo yun na gusto mo ding tulungan ang sarili mo. Gumawa ka ng paraan para tulungan din yung sarili mo, na tulungan mo yung universe na tulungan ka. Yun yung show your support na sinasabi rito. Para naman sa iba, kung gusto mong makita, kung nakikita mo na you can be of help with other people, gawan mo ng paraan, tulungan mo din sila, gumawa ka ng paraan na makatulong sa iba in a way na ma-feel nila na hindi sila nag-iisa, kasi yun din yung kailangan mo, di ba? Kailangan mong ma-feel na natutulungan ka ng ibang tao, nagkakaroon ka ng konting push, ibigay mo din yun sa ibang tao, lalong-lalo na kung alam mong ikaw mismo ay nakakatulong sa kanila. Be true to your heart. Maging totoo ka sa sarili mo. Maging totoo ka, maging expressive ka sa mga bagay na alam mong magaling ka, alam mong marami kang alam mong hindi ka mapapahiya sa mga sasabihin mo. Be true to your heart. Maging totoo ka lang. Huwag kang matakot, kasi yun din yung magbibigay ng transparency, magbibigay sa iyo ng opportunity kung ikaw ay nagiging ikaw lang. Kasi minsan, ganito yan eh. Minsan kasi, kunwari mayroon kang job interview, tapos nagpaka-peke ka, nagka-plastic ka, yun pala ang gusto niyang ang makita is yung ikaw mismo. So, kung magpapanggap ka na iba kang tao, baka hindi ka magustuhan ng para sa'yo. So, ayan. Next is humor. I chose to focus on the lighter side of life. So, always look at the things na nakakatawa, yung light lang, yung hindi sobrang OA na
nakakapagod yung buhay, ganyan, na hindi mo nakakalimutan mo ng ngumiti ng konti, nakakalimutan mo ng magkaroon ng konting happiness sa buhay mo. Just be this person na ine-enjoy yung buhay. Huwag kang matakot na tawanan yung sarili mo, Gemini. Okay? Next is imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Creative ka ding tao Gemini. You need to help that. You need to create that space na magkaroon ka ng happiness, na magkaroon ka ng imagination, creativity. Kung minsan parang feeling mo parang kang loka-loka na napaka-creative ng utak mo, yung parang minsan ang creativity kasi kailangan ng space kailangan mong ma-express yung sarili mo so you really need to have that aspect ng sarili mo kasi minsan dun din dumadating ang mga ideas, dyan din dumadating yung mga ideas na pang business mo, ganyan. So be very very creative, huwag kang matakot, okay? Do what it takes, kung ano yung kailangan na matutunan, ganyan, whatever it is, no? So kuha tayo ng cards for your self-care. Self-care card mo is take a walk. Minsan yung ideas and yung self-care mo pagdating sa sarili mong mental health and sa physical body mo is to take a walk. Huwag ka matakot na lakad-lakad ka lang, konting exercise, tapos yung mind mo, hayaan mo lang na mag-wander. Nakakatulong yun sa'yo para yun yung pahinga ng sarili mo So, do something na parang na-enjoy ka ng konti, na tingin-tingin ka lang, pwedeng nag-mall ka lang, and wala ka lang gagawin. Talagang nag-enjoy ka lang at pinagmamasdan mo lang yung mga tao, pinagmamasdan mo lang kung ano bang mabibili dito, ganyan. Tingin-tingin ka lang. It doesn't hurt you na maging manglalakbay paminsan-minsan. Kumbaga, take a walk lang. Sync with the moon. Huwag kang matakot na sumabay sa agos ng panahon. Huwag kang matakot na minsan parang konti lang yung resources mo. Huwag kang matakot na okay, ito muna yung gagawin natin because ito lang yung meron natin. So sumabay ka lang sa pwede mo pang sa anong binibigay sa iyo ng panahon ng buwan, okay? And yung iba sa inyo kasi minsan very eager kaya bigyan nyo ng time yung sarili mo na makapag-adjust din sa panahon. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Always take a moment para i-appreciate kung ano yung meron ninyo. I-appreciate ninyo kung ano yung andyan, yung mga kasama ninyo ngayon. I-express mo kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila, ano yung love na nararamdaman mo sa kanila. Minsan pag naiinis ka sa ibang tao, hanapin mo yung mabuti, hanapin mo yung nasaan ba yung love na nararamdaman ko para sa kanila, and yun yung i-grow mo. Kasi yun nga, appreciation. Pag nagalit ka naman, hindi naman yung appreciation, di ba? So wag kang matakot na magbigay ng konting expression of your interest, of your love to other people. Relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Kung minsan nakikita mo sa sarili mo na sa relationships mo, especially yung mga tao dyan na parang minsan may toxic cycle yung mga relationships nila, it's a message from God, it's a message from the universe na, hoy, baka hindi ito yung gusto mo, baka hindi ito yung kailangan mo. Be very very mindful kung paano ka magiging mabuting tao, paano ka makakahanap ng para sa'yo. Magsisimula lang yun kung ma-recognize mo na ano ba yung pipiliin mo, ano ba yung para sa'yo. You need to be able to identify kung ano yung hinahanap mo. Okay? Kasi yung mga taong dumadating sa'yo, yan din yung way of the universe telling you or telling them na
ano ba yung gusto mo eh. Sino ba yung klaseng taong bet mong maging makasama sa buhay mo. All you have to do is wait. And all you have to do is to believe in yourself and to connect with God na ikaw ay ginaguide niya. And maghintay ka lang, darating din naman talaga yung para sa'yo. Huwag kang matatakot, huwag kang maiinip. Just continue what you're doing and kung ano yung para sa'yo ay para sa'yo. Next is if you believe. Huwag kang matatakot na paniwalaan kung ano ang nasa puso mo, ano yung gusto mong marating. If you believe, kaya mong marating ang lahat. If you believe, magiging blessed ka. Huwag kang matakot. Kaya, sundan mo lang kung ano yung binibigay ng universe para sa'yo. Okay, next. Ang gaganda ng cards ninyo, Gemini. This is feeling very, very light, feeling very positive. Moonstone, mystery and intuition. You need to help yourself when it comes to deciding on things na susuportahan mo siya ng intuition mo. Yung kutob mo, kailangan mo siyang sundan kasi yan ang nagbibigay din sa iyo ng mga answers. Yan din yung nagbibigay sa inyo ng suporta pagdating sa mga ginagawa mo sa buhay mo. Okay? Next is Violet, spirituality, wisdom, and humility. You need to connect to the above. You need to listen kung ano yung sinasabi ng Diyos sa inyo. You need to find that humility na minsan yung wisdom na nanggagaling sa Diyos. Minsan wala kang alam pa ano gagawin pero ibibigay sa inyo ng suporta through other means. And ito yung sinasabi ng card sa inyo na mag-connect ka sa taas. Okay? Marami kasi dyan sa atin, minsan masyadong tiwala sa sarili, hindi na iniisip nila, kaya ko yan, ganyan. Pero nakakalimutan ng iba minsan na maging magkaroon tayo ng konting pagkumbaba kasi hindi lahat ng bagay ay kaya natin mag-isa. Okay? Next card mo is loneliness. Okay. Loneliness. When you stop fearing your aloneness, you stop settling for less than you deserve. May I embrace and love my solitude, and that's when kindred spirits can finally come. Pakiramdam kasi minsan ng iba dyan is mag-isa ka sa ganito, parang nagiging malungkot ka kasi parang feeling mo, wala ba akong ibang katulong dito, ganyan, wala bang ganyan. Hayaan mong lagpasan mo ng mag-isa yung sarili mo lang, yung mga bagay sa buhay mong dinadaanan mo. Know in yourself na kaya mo. And hindi mo dapat kalungkutan yung ganon kasi kaya nga yung binigay sa iyo kasi kaya mo eh. Kaya nga ikaw lang yan kasi sinuturo sa iyo ng universe na kaya mo. So huwag kang matatakot kasi pagka na-surpass mo yun, pagka nalagpasan mo yung mga bagay na yun, doon mo makikita sa sarili mo na nagiging maganda yung energy mo, nagiging gumaganda lahat ng takbo ng buhay mo. That's why, trust. When love is invited to take over, right actions arise at the right time. Allow me, dear divine, to wait patiently until the timing is right. Let me rest in the unknown until a clear path is shown. So, magtiwala ka lang sa binibigay ng Panginoon, magtiwala ka lang sa Kanya because pag lahat ng ginagawa mo ay nanggagaling sa magandang intention, binibigyan at nagkakaroon ka talaga ng blessings. Deservingness. You are beloved child of God, like everyone else, and you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose. Even if you can't recognize your lovable qualities, trust that God and the angels can see how amazing you truly are. Deserve mo ang mga blessings, Gemini. So huwag kang matakot and just accept kung ano yung binibigay ng God ng Panginoon sa'yo. Release resentments about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances and just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world, and this shift will help you attract support and golden opportunities.
hindi porket pera ay ginagamit ng ibang tao sa masama, ibig sabihin nun ay masama ang pera. So, tatanggalin mo yun sa isip mo. Minsan kailangan mo ng pera para gumawa ng magagandang aksyon sa buhay mo. So yun yung kailangan mong paniwalaan, and yun yung magbabago ng perspective mo about the negative parts of money. Alright? So see you sa next reading, Gemini. If you haven't subscribed, please subscribe and mag-comment down below kung ano yung mga reaction nyo dito sa reading na to. See you sa next reading.